development, no? Hinahalos hindi ka na makaagapay dito sa teknolohiya natin, no? Parang first delivery ng self-driven car. Isipin mo yun. May bumili ng sasakyan, so dineliver doon sa bumili, wala ng driver. Ibang klase, ganun din kabilis sa AI dati. Parang kamakailan lang, Asek, di ba? Photoshop pa tayo. Nabukong-buko mo talaga pag photoshop kasi, ay bakit apat na lang yung daliri? Hindi naman pwedeng ganyan kaliit ang bewang ni Kim Kardashian, di ba? Makikita mo, ba't apat na lang yung daliri? Mabubuko mo pa eh, tapos parang nakalutang yung mukha, gano'n. Pero ngayon sa deepfake video with artificial intelligence, hindi mo na malalaman talaga itong mga deepfake videos. Unahin ko na yung aking katanungan kasi merong grupo, itong Private Sector Advisory Council, nire-recommenda na magtatag ng government-led roadmap para yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung kabataan, makasunod po dito nga sa sobrang bilis po ng pag-usad, no? Development, pagpapaganda, pagbubuti ng artificial intelligence. Wala pa ba tayong roadmap na matatawag dyan, Asek? Nako, mamali no, sa magiging makatotohanan no tayo. Yung ang ibang bansa na hindi na medyo advanced, mga first world countries, mga advanced countries, wala pa ho talaga silang roadmap pagdating sa regulation ho ng AI. Kasi you have to understand that the debate is whether to regulate yung mismong technology ng AI, pero parang medyo doon ang daming concerns because the AI per se, yung AI mismo, useful tool siya eh. Gaya binabanggit ni Ma'am Ali kanina, yung Photoshop natin, na perfect natin yung paggagawa ng mga CGI, computer-generated images, para naman sa mga pelikula. Yun yung magandang paggamit. Yung masama naman, yung panloloko sa tao. So, kasalanan ba ng technology yun? Maybe not, maybe yes. So, yun pa yung debate ko. Even with other countries na kaalyado natin. Oo. So, Asek, how do you draw the line? Kumbaga, parang kasi parang ngayon, yung mga teachers, no, nagagalit sila pag gumagamit ng chat GPT, kasi nga parang hindi gumagana yung utak. Tapos may nakita nga ako, may isang Harvard student nagreklamo, kung yung teacher niya mismo daw gumagamit ng chat GPT. So, how do you define that? Paano ba yung magiging niyan no? Kasi napakalawak, napakabago rin po nitong siyensya na ito. Sabi mo nga, may maganda, pero meron ring downside rin po yan. Who will be the one to say if it is morally right, if it is acceptable? Paano po yun? Ano ba yung magiging standard po? Is there an international body that will set the parameters that we can follow? Or are we going to also make our own? Sa bahagi naman ng ating pamahalaan, sinisimulan na natin diskusyon. In fact, sa NSHAC, yung National Cybersecurity Council natin, sinisimulan na natin at to my understanding, pinangungunahan nito ng Department of Science and Technology yung paggawa ng National Roadmap for the use of AI. Pero kakatuwang dyan yung parent agency ng CICC, which is UTITT, kami naman sa CICC, ganun pa rin naman, malamang ganun din yung namin yung pananaw namin na it's not really the technology that should be regulated or it should be the users. Kailangan, gaya nung binabanggit nyo, yung paggamit ng AI patungkol sa pag-aaral, kailangan nakagaan sa pag-aaral, pero hindi siya yung nakaka-regress. Yung wala ng advancement, ginagawa tayong tamad sa pag-aaral. So it has to aid in the advancement of your studies or kung ano man yun yung talagang gamit ng AI, mapabagaan yung computing, pero yung pag-iisip dapat hindi yun nawawala. Okay. Ano kaya yan kamukha sa pag-aaral? Is there, like say, my question ito ang hindi ko ma-frame. Kailangan ba national yung guideline or depende, kunwari DepEd dapat ang maglabas? Kasi peculiar at unique yung sitwasyon ng edukasyon sa business, for example. Kasi kapag lalo na kung kunwari sa basic education, maybe until high school, dapat kailangan matuto ka talaga. Matuto kang sumulat without just
lalagyan mo lang ng prompt ang ChatGPT na gumawa ng essay para sa'yo. Because kailangan sa eskwelahan, matuto kang sumulat. Hindi ba? Hindi ka umasa dun sa yung AI ang susulat para sa'yo. Sa pribadong sektor, it should be like, let's say, unique to the business. For example, kunwari sa network na to, ang network ba ang magpapalabas o hindi kayo pwedeng gumamit ng AI? Kailangan ng mga writers ng mga programa natin dapat should write without using artificial intelligence. I can't see na meron talagang one size fits all na national guidelines for the use of AI. I'm seeing it more specific to, let's say, dun sa field. Kung edukasyon yan, you're still learning, or kung depende kung anong business ka na talagang kailangan. Tool mo talaga ang AI. Tool mo talaga ang, ano pa ba yung CapCut, ano pa yung paggawa ng video, na talagang tool siya talaga of your trade. What do you think po, Asek? Tama ho. Yan nga ho yung binabanggit natin kanina na mahabang debate even with first world countries that's still ongoing. Na parang yung technology, dapat paano mo ba siya i-regulate? Is it the use? Is it the technology itself? Or is it the user? Tama ho yung argument, yung binabanggit ni Ma'am Mari kanina na pangalawa sa school. Kailangan bang i-regulate mo bata pa lang? Kasi meron ding nagsasabi, di ba sinasabi nila ang AI papalitan na lahat ng mga tao sa pagtatrabaho. Pero mas maganda yung yung sinabi ni nung isang keynote speaker namin nung isa sa mga events namin. Sabi niya, AI will not replace people doing their jobs. People will be replaced by people who learn how to use AI in doing their jobs. So, alam niyo, yung parang even sa education, kailangan kung kailan yung earliest level na maturuan natin na yung ating mga kababayan na paano gumamit ng AI and how to use it properly. Oo. Maybe that's the point of advancement. Oo. So, Asek, would you say na yung AI, hindi pa rin hinog, no? It's still a work in progress. Kasi ito, I was just reading an article na yung mga world's most advanced artificial intelligence models are now exhibiting troubling new behaviors like lying, scheming, and even threatening their creators to achieve their goals. So, may rin pala may dark side ang AI. I mean, on its own, parang it's manifesting these bad traits already. So, would you say that it's still in the baby process na hindi pa talaga natin masasabing hinog na pwede natin gamitin to its full potential? Well, I think as of this time, yung kung asa tayo doon sa development ng human race, I think angkop lang siya na hindi siya daw ganun ka-sentient eh. Di ba yung mga napapanood natin sa pelikula? Yun ang nakakatakot Skynet, eh. yung